Bagong Farmers Association na itinatag sa bayan ng Lazam, Cagayan. May report si Alan John Vega. Itinatag sa bayan ng Lasam, Cagayan ang bagong Farmers Association na idinaos sa Barangay Ananay. Pinangunahan ng mga local farm technicians ng bayan ang nasabing aktibidad na dinaluhan ng mga farmers at mga farm laborers. Layunin ng nasabing pagtitipon na magkaroon ng mga batas ang mga magsasaka sa bayan, mapaunlad ang kaalaman sa pagsasaka, mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng trainings at seminars, at magkaroon ng katuwang ang mga magsasaka para mapagaan ang trabaho. Alan John Vega, Relief. Dahil sa balitang aming napakinggan, agad na nagtungo ang aming team sa bayan ng Alanay, Lasam, Cagayan upang personal na pakinggan at alamin ng kanilang kwento kung paano nagsimula, umunlad at patuloy na umusbong ang kanilang samahan hanggang sa kasalukuyan. Sa pagdating namin sa kanilang bayan, nakilala namin ang isa sa mga aktibong miyembro ng kanilang asosasyon na si Manong Ernesto. 73 taong gulang na magsasaka. Ibinahagi niya sa amin ang kanyang mga karanasan at ang mahalagang papel ng samahan sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan at komunidad. Siya si Remember Pascual. Kami po ay membro ng Atinangay Farmers Association. Buwan ng Mayo at Hunyo. Ito ay tinuturing mahalagang panahon sa buhay ni Manong Ernesto dahil ito ay mga buwan ng masusing paghahanda ng lupang taniman para sa pagsasaka. Hindi alintana ni na Manong Ernesto ang init ng araw, pagod at pawis sa pagbubungkal ng lupa bilang paghahanda sa mga punlang kanilang itatanim sa bukid. Sa aming pag-uwi mula sa bukid ni Manong Ernesto, nabigyan kami ng pagkakataong makausap ang pangulo ng kanilang samahan na si Sir Reggie Miguel. Ayan, magandang umaga po, Sir Reggie. Una sa lahat, sir, bumati ka po sa ating mga tagapanood at sa Department of Agriculture. Ako po si Reggie Alci Miguel, Presidente ng Atinangay Farmers Association. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sir, magandang umaga po. Kasing ganda ng ating background ngayon, sir. Ayan. So, sa inyong palagay, sir, paano nakatulong ang mga programa ng DA sa pag-unlad ng inyong komunidad o yung samahan nyo na magsasaka o yung organization nyo? Kung ihahambing po natin yung dating pamumuhay po namin noon at ngayon, sobrang laki po yung naging pagbabago. Pinakalaking pagbabago po ay ang produksyon ng mga ani. Dahil sa inyo pong mga interbasyon na binigay po sa amin, mas bumaba po ang mga harvest losses dahil sa tulong po na inyong mechanization program. Yes, sir. Umangat po ang buhay at kabuhayan naming mga magsasaka at nadagdagan po ang aming kita sa aming asosasyon. At the same time, tumatagos po yung benepisyo o yung blessings sa amin pong mga sambahayan. Tulad nga kanina nang narinig ko na kwento mo, sir, dati nag-start kayo ng 35 lang kayo. Opo. So ngayon, up to 400 plus na po kayo na, sir. 800 plus. 800 plus, wow, grabe guys, from 35 na members to 800 plus members, talagang makita natin yung evolution at saka ng growth talaga, sir, nung inyong organization, which means very effective yung leadership na meron kayo, sir. Yes, ma'am. That's a very good thing po, sir. Una po sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan po tayo ng Department of Agriculture Region 2 na handang tumulong, sumaklolo at magmalasakit sa pangangailangan po naming mga magsasaka. Sa buong DA-RF Auto Family, sa pangunguna po ng ating Red Rose Aquino, ma'am, kayo po ay biyaya sa aming mga magsasaka dahil sa inyo pong dedikasyon at malasakit. Nagiging produktibo at matatag ang sektor ng agrikultura sa aming asosasyon at sa aming bayan. Naway magpatuloy pa po ang inyong mga programa upang mas marami pa pong magsasaka ang makinabang at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. DA2, ayos!